Dati, akala ko talaga may mga tao lang na pinanganak na attractive. Yung tipong kahit wala silang ginagawa, napapalingon na agad ang lahat sa kanila. Parang may natural silang aura na hindi mo maipaliwanag. At ako, iniisip ko noon na hindi ako kasama sa mga taong ganon. Parang may kulang sa akin na hindi ko kayang habulin. Tuwing nakakakita ako ng ganong tao, iniisip ko agad na swerte lang sila, na parang may genetic lottery na hindi ko napanalunan. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot yung level ng presence na meron sila, hanggang sa dumating yung point na napagod na rin ako isipin yon. Pero nagbago lahat nung nagsimula akong mag-aral ng social psychology. Hindi dahil gusto kong maging attractive, kundi dahil gusto ko lang maintindihan kung bakit may mga taong sobrang dali nilang makuha ang atensyon ng iba. At doon ko na-realize ang isang bagay na medyo nakakainis tanggapin. Kasi ang totoo, hindi sila special, hindi sila basta pinanganak na ganun. May mga bagay lang silang ginagawa na hindi napapansin ng karamihan. Mga simpleng habits at behaviors na paulit-ulit nilang ginagawa hanggang sa maging natural na sa kanila. At ang pinaka nakakagulat, yung mga bagay na yon, kayang-kaya mo ring matutunan. Hindi mo kailangan baguhin ang mukha mo. Hindi mo kailangan maging iba. Kailangan mo lang maintindihan kung paano nila pinaparamdam sa ibang tao ang presence nila. Kaya kung akala mo hanggang ngayon na ang pagiging attractive ay tungkol sa itsura o swerte, mali ka. Dahil ang totoo, nasa paraan yan kung paano mo pinaparamdam sa iba ang sarili nila kapag kasama ka nila. At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Full attention. May napansin ako dati habang nasa isang party, may isang tao na parang kayang kontrolin ng buong crowd. Pero hindi siya maingay, hindi rin siya nagpapapansin. Ang napansin ko, bawat taong kausap niya, mukhang sila yung may pinakamagandang usapan sa gabing yon. Parang sa bawat interaction, buo yung attention niya. Hindi siya gumagawa ng kahit anong flashy, wala siyang pinapakitang kakaiba, simple lang, nakafocus siya. Nakatabi ang phone, diretso ang tingin, at ramdam mong present siya sa moment. Hindi siya nagmamadali, hindi siya distracted, nandun lang siya sa kausap niya. At ayon sa psychology, tinatawag ito na gift of full attention. Sa panahon ngayon na halos lahat hati ang atensyon, ang taong marunong talagang makinig at tumingin sa'yo ng buo, nagiging bihira. At kapag bihira ang isang bagay, mas nagiging valuable ito. At kapag naramdaman mong valuable ka sa harap ng isang tao, kusang tumataas ang tingin mo sa kanya. Doon ko naintindihan, minsan hindi mo kailangan maging impressive para maging attractive. Kailangan mo lang iparamdam sa isang tao na nakikita mo talaga siya. 3-second scan. Dati hindi ko talaga gets kung bakit may mga usapan na parang off agad ang dating. Minsan napapansin ko, sobra akong tumitig. O kaya naman masyado akong mabilis umiwas ng tingin, parehong mali. At kahit hindi ko alam kung bakit, ramdam ko agad na may something na hindi tama sa interaction. Hanggang sa nalaman ko na may tamang timing pala sa eye contact. Hindi siya random, may sweet spot na tinatawag. Around 3 seconds na titig, sapat para ipakita na interesado ka at confident ka. Tapos natural kang iwas ng tingin, at babalik ulit. Parang rhythm lang ng connection. Ayon sa psychology, tinatawag ito na engagement cycle. At yung mga taong marunong gumamit nito, kahit hindi pa nagsasalita, nape-perceive na agad sila bilang mas confident at mas trustworthy. At dahil doon, mas nagiging attractive sila sa paningin ng kausap nila. Doon ko na-realize na minsan, hindi sa sinasabi mo nakabase ang dating mo, nasa maliliit na bagay tulad ng kung paano ka tumingin. Dahil ang tamang eye contact, hindi lang simpleng titig, isa siyang silent signal na nagsasabi, present ka, at komportable ka sa sarili mo. Humor that connects. Dati akala ko ang pagiging funny ay tungkol sa pagkakaroon ng pinakamagandang jokes. Yung tipong iniisip mo na agad sasabihin mo bago pa dumating yung moment. Minsan nagpa-practice pa ako sa isip ko kung paano ko sasabihin para tumawa sila. Pero sa totoo lang, kadalasan hindi siya naglaland. Hanggang sa napansin ko na yung mga taong natural na attractive, hindi sila nagpapatawa para mag-perform, hindi sila naghahabol ng reaction. Ang ginagawa lang nila, napapansin nila yung nakakatawa sa mismong moment. At kapag nakita nila yon, sa kanila sinasabi. Dahil doon, nagiging totoo yung tawa, hindi pilit, hindi scripted, parang pareho yung nakikita yung parehong bagay sa parehong paraan. At doon nabubuo yung connection, hindi dahil sa joke, kundi dahil sa shared na perspective. Doon ko naintindihan na ang humor, hindi tungkol sa pagiging pinaka nakakatawa sa kwarto. Mas tungkol ito sa pagpaparamdam sa isang tao na pareho kayo ng nakikita sa mundo. At yung pakiramdam na naiintindihan ka kahit sa simpleng tawa, yun ang tunay na attractive. Remembering details. May mga tao na hindi mo agad mapapansin sa una, pero habang tumatagal, mas lalo silang nagiging special sa'yo. Isa sa dahilan nun ay simple lang, naaalala nila yung mga sinasabi mo, yung mga maliliit na details na akala mo wala lang, pero sa kanila mahalaga. Minsan may nakakausap ka lang ng casual, tapos weeks later bigla nilang ibabalik yung sinabi mo dati.
Parang, di ba sinabi mo before na mahilig ka dito? O kaya, kamusta na yung sinabi mong problema dati? Biglang may impact yon. Parang may taong talagang nakikinig sa'yo, hindi lang dumadaan. Doon mo mararamdaman yung difference, hindi dahil sa malalaking gesture, kundi dahil sa attention sa maliliit na bagay. At sa totoo lang, karamihan ng tao hindi ganon. Kaya kapag may taong nakakaalala ng details mo, pakiramdam mo may value ka sa kanila. At doon ko naintindihan, ang pagiging memorable sa ibang tao, hindi lang dahil sa kung ano ang ginagawa mo sa moment na yon, kundi dahil sa kung paano mo sila pinaparamdam na hindi sila basta dumadaan lang sa buhay mo. Comfort with silence. Dati hindi ako comfortable kapag may biglang katahimikan sa usapan. Yung tipong may gap lang ng ilang segundo, parang kailangan ko agad magsalita. Parang may pressure na dapat laging may sinasabi para hindi maging awkward ang moment. Pero napansin ko, yung mga taong confident at naturally attractive, hindi sila natataranta sa silence. Kaya nilang mag-pause. Kaya nilang mag-isip bago sumagot. At minsan, hinahayaan lang nilang manatili yung katahimikan nang hindi nila pinupuno agad. At habang mas pinapansin ko yon, mas naintindihan ko na yung silence pala may sinasabi rin. Kapag hindi ka agad nag-react, parang nagpapakita ka na kontrolado mo yung sarili mo, na hindi ka kinakabahan sa moment, na hindi mo kailangan laging mag-perform para lang mapunan yung space. Doon ko na-realize na ang confidence, hindi lang siya nakikita sa pagsasalita. Nakikita rin siya sa kakayahan mong maging okay kahit walang sinasabi. Dahil ang taong komportable sa silence, parang hindi madaling maapektuhan ng pressure sa paligid niya. Specific compliments. Dati akala ko sapat na yung simpleng compliment tulad ng, ang galing mo, ang ganda mo, o kaya, ang bait mo. Pero napansin ko, mabilis din siyang mawala. Parang saglit lang yung epekto niya, tapos balik ulit sa normal na usapan. Walang masyadong tumatagal. Hanggang sa napansin ko yung ibang tao, kapag mag-compliment sila, sobrang specific. Hindi lang basta, ang galing mo, kundi, ang galing mo mag-explain. Ang dali maintindihan ng sinasabi mo. Bagay sa'yo yung red mong damit, biglang may impact yon. Parang may nakita silang bagay na hindi napapansin ng iba. Doon ko naintindihan na ang lakas ng compliment, hindi sa dami ng salita, kundi sa kung gaano siya ka-accurate. Kapag napansin mo yung isang bagay na hindi obvious sa lahat, parang ramdam ng tao na talagang pinansin mo siya ng maayos. At yung ganong klase ng attention, may bigat dahil hindi siya generic, hindi siya basta pambola, nanggagaling siya sa tunay na observation. At kapag naramdaman yun ng tao, mas tumatagal yung impression mo sa kanila. Leave people feeling better. May napansin ako sa mga taong naturally attractive, hindi lang sila basta kausap. Pagkatapos mong makausap sila, parang may gumaan sa pakiramdam mo. Hindi mo agad maipaliwanag kung bakit, pero mas magaan ka kumpara kanina. Doon ko naintindihan na bawat tao, may dalang bigat na hindi natin nakikita. Pwedeng stress sa trabaho, problema sa pamilya, o simpleng pagod lang sa buhay. At kahit maikling usapan lang, may mga taong marunong magpagaan ng pakiramdam ng iba nang hindi nila sinasabi. Hindi nila kailangan gumawa ng malalaking bagay. Minsan simple lang, tamang tono ng boses, tamang pakikinig, at genuine na interest. Pero ang epekto nun, ramdam ng kausap na hindi sila invisible, na may taong talagang nandyan sa moment na yon. At doon ko na-realize, ang pinaka-powerful na social skill ay hindi pagiging interesting, kundi pagiging comforting presence. Yung tipo ng tao na kahit sandali lang kayong nag-usap, aalis kang mas okay kaysa nung dumating ka. Sa huli, ito yung pinaka-importante na natutunan ko. Ang pagiging attractive hindi talaga tungkol sa itsura o sa kung gaano ka-impressive sa harap ng ibang tao, mas malalim siya kaysa doon. Nasa kung ano ang nararamdaman ng tao kapag kasama ka nila. Dahil kahit gaano ka kagaling magsalita o kahit gaano ka pa-presentable, kung hindi maganda yung pakiramdam ng ibang tao sa'yo, mawawala din yung impact. Pero kapag ang presensya mo ay nagpapagaan ng loob nila, kahit simple ka lang, tatatak ka pa rin. At yun yung tunay na point ng lahat ng to. Hindi mo kailangan maging ibang tao, hindi mo kailangan magpanggap o maghabol ng atensyon. Kailangan mo lang matutunan kung paano maging mas aware, mas present, at mas maingat sa kung paano mo pinaparamdam ang sarili mo sa iba. Kasi sa dulo, ang tunay na attraction hindi tungkol sa kung paano ka tinitingnan ng mundo, kundi kung paano mo pinaparamdam sa mundo ang sarili nila kapag nandyan ka.